Ang paniniwala nga ng iba, hindi lang tayong mga tao ang namumuhay dito sa mundo o sa buong universe. Sa dami daw ng mga planeta na ang iba ay hindi na mapuntahan ng tao, kahit pa sa ating modernong panahon at mabilis na pag-usbong ng teknolohiya. Hindi na daw nakakapagtaka pa na may ibang mga nilalang na para ding mga hugis tao ang tumitira dito. Ito yung mga kung tawagin natin ay mga ET o mga alien. Marami ng mga naging balita at nagpatunay na may nakita daw silang mga UFO sa kanilang mga lugar. Isa sa mga naging balita noon sa buong mundo ay ang paglalahad ng Russian government ukol di umano sa nangyaring encounter ng 7 Navy sa mga alien. Ilang dekada na raw ang lumipas. Ano nga ba ang malaking pagsasambulat na ito ng Russia? At ano ang kwento sa sinasabing pagpapakita daw ng mga alien sa mga Navy? Yan ang muli na naman nating hahalungkatin dito sa ating video. Sme, Tito Chow, makinig at mamangha. July 2009, naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Russia ukol umano sa na-encounter nilang mga USO. USO dahil ang nasabing sasakyan ay nakita nila sa katubigan. UFO kasi ang tawag kung ito naman ay nakita sa himpapawid. Sa pahayag na inilabas ng Russian government na matagal na nilang itinatago ang pangyayaring ito sa publiko. Dahil unang-una, ayaw naman nila na maalarma ang lahat sa kanilang nakita. Noong 1975 daw kasi habang nasa ilalim ng South Pacific ang isang nuclear submarine ng Russia, lula ng commander na si Yuri Beketov at ang kanyang mga crew, ay may nahagip na 6 na mga object ang kanilang sonar nung sila ay may lalim ng 260 meters. Ang ipinagtataka nila ay nakahugis pa triangulo ang pwesto ng 6 na sasakyan na ito at ang lahat ay mabilis na lumalapit sa direksyon nila. Ngayon lamang daw sila nakakita ng ganung kabilis na andar ng isang sasakyang pandagat, lalo na kung ito ay isang submarine din. Dahil dito ay sinabihan ng commander ang kanyang mga crew na bagalan ang andar ng kanilang submarine upang maiwasan ang maaring banggaan. Subalit, nagtaka sila dahil noong oras na bumagal ang andar ng kanilang submarine, ay bumagal din ang andar ng 6 na mga sasakyang ito na tila ginaya sila sa kanilang ginawa. Nagsuspecha tuloy ang commander na baka ito ay mga kalaban, kaya sinabihan ni Commander Yuri ang kanyang mga crew sa maaring mangyayaring sagupaan. Kaya ang ginawa nila, mula sa ilalim ng Pacific ay ipinaibabaw nila ang kanilang nuclear submarine sa surface ng dagat at nakikiramdam sa maaring mangyari. Gamit ang tinatawag na periscope ng submarine ay sinilip nila sa surface kung lilitaw ba ang 6 na mga sasakyang ito. Laking gulat nila nung makita nila ang 6 na mga bilog na bagay nito na bigla na lamang lumitaw sa surface ng tubig at mabilis na lumipad sa kalangitan. Tumayo ang balahibo ng mga crew sa nasaksihan nila at hindi makapaniwala sa kakaibang sasakyang ito at hindi rin nila maiwasan na humanga rin sa mga ito. Pagdating nila sa kanilang base ay kaagad na ikinuwento nila ito sa mga nakakataas sa kanila at ito ang kabilin-bilinan ng mga opisyal. Huwag na huwag niyong ikukwento ang balitang ito. Mananatili itong sekreto ng ating gobyerno. Noong taong 1982, nagsagawa ng exploration ng mga Russian Navy sa Lake Baikal. Ang Lake Baikal ay makikita sa Siberia. Pambihira ang lawang ito dahil kilala ang Lake Baikal bilang pinakamalawak at pinakamalalim na freshwater lake sa buong mundo. May lalim ang nasabing lake na 1,600 meters. Sobrang lalim talaga ng lawang ito. Ito ang napili nilang explore dahil may mga ulat ang mga residente na malapit dito na minsan mayroon silang naaaninag na mga ilaw
na tila bumababa sa nasabing lawa. Noong pumunta ang 7 mga Russian Navy divers, ay kasalukuyan nagyeyelo noong mga araw na yon. Malamig man ang panahon at nagyeyelo ang tubig sa ibabaw nito, ay itinuloy pa rin nila ang pagsisid sa Lake Baikal. Noong nasa ilalim na sila ng lawa, naging alisto mga ito sa maaring makita ng kanilang mga mata. Alam nila sa kanilang mga sarili na mabigat ang misyon at pagtutuklas na ginagawa nila. Tandaan natin, hindi mga isda ang hinahanap nila, kundi mga alien o maaring mga sasakyan nila. Noong nasa ilalim na sila ng lawa na may lalim na 60 metro, dito na magsisimula ang pagkikita ng 2 panig. Habang lumalangoy ang mga Navy divers, ay bigla na lamang kinalabit ng isang nahuhuling diver ang 2 kasama nito sa harapan, na parang mayroong gustong iparating ito sa kanyang mga kasama. Paglingon ng 2 sa kanilang kasama sa likuran, ay biglang may itinuro ito sa kanilang harapan. Noong una hindi agad nakita ng ibang mga kasama ang itinuturo ng diver na ito. Hanggang sa ilang segundo ay nabulaga sila sa tila mga hugis tao o humanoid na nakita nila, na halos 5 metro lang ang layo sa kinaroroonan nila. Hugis tao daw ang mga ito. May mahahabang mga kamay at paa at mahahaba din ang mga daliri. Umiilaw din ang ilang mga bahagi ng katawan nito, at kung pag-uusapan ang taas ng mga humanoid, ay umaabot daw ang taas nito ng 10 talampakan. Tila nakasuot din daw ang mga ito ng kulay gray na suit. Ang itsura daw nila ay parang nakasuot ng transparent na helmet, pero wala namang oxygen. Kaya kitang-kita ng mga diver ang itsura nito na alam nilang hindi mga tao. Normal lang na nakatayo ang mga ito sa kanilang harapan, at tila minamasdan lang din ang grupo sa kanilang mga ikinikilos. Alam ng mga divers sa kanilang sarili na ito na ang mga nilalang na gusto nilang makita, hanggang sa naisip nilang lapitan ang mga nilalang na ito. Subalit, sa paglapit nila upang hulihin sa pamamagitan daw ng net ang mga ito, ay biglang itinaas ng isang alien na nasa kanilang harapan ang kanyang kamay. Sa pagtaas ng kamay ng alien na ito, ay biglang nagkaroon ng tila malakas na pagsabog o puwersa sa kinaroroonan ng mga Navy, at mabilis na inihagis papuntang surface ng katubigan ang 7 Navy mula sa 60 metrong lalim nila sa tubig. Nabigla din ang mga ibang Navy na nasa ibabaw ng tubig na nag-aabang sa kanila. Hindi daw kasi dapat mabilis ang pag-angat nila sa tubig, dahil maaari nila itong ikapahamak o ikamatay. Ito yung tinatawag na decompression sickness, kung saan pwedeng maparalisa at mamatay ang taong magkakaroon nito. Hindi nga talaga tayo nagkamali, dahil ang 4 sa mga ito, pag-angat nila sa tubig, ay kaagad na nawalan ng malay at namatay. Ang 2 naman ay naisugod pa daw sa ospital bago tuluyan rin na binawian ng buhay. Ang isa naman natira sa mga Navy divers ay tuluyan ng gumaling. Takot na takot pa nga daw ito na ikinuwento ang lahat matapos nitong malampasan ang posible niyang kamatayan. Nung mabalitaan ng buong mundo ang sikretong itinago ng bansang Russia, naging iba-iba ang naging kuro-kuro dito. May mga nagsasabi na hindi daw ito totoo. Meron din namang mga naniniwala dahil nga daw may mga pangyayari na rin na nagpapatunay dito. Ayon naman sa mga UFO researcher, maaring kaya ginawa ng mga humanoid ang tila pagtapon mula sa tubig sa 7 mga Navy divers ay dahil naramdaman nilang nasa panganib ang kanilang mga buhay, o dumempensa lamang daw ang mga ito sa pagtatangkang paghuli sa kanila. May mga nagsabing mga UFO researcher din na malaki ang posibilidad na nasa tubig o mga karagatan ang maaring mga base ng mga sinasabing mga alien. Ito ay dahil ang mga malalalim na mga anyo ng tubig sa daigdig ay hindi naman na-explore talaga ng mga tao. Kumbaga, dahil sa tahimik ang ilalim at walang nakatirang mga tao, ay pwedeng dito namamalagi
ang sinasabing mga alien. Sa pag-aaral na ginawa kasi ng mga researcher sa buong mundo, 50% ng mga encounters sa mga alien ay nasa ilalim ng mga tubig at 15% dito ay nasa mga malalalim na mga lawa. Ang ilan rin ay nagsasabi na sobrang advanced daw ng teknolohiya ng mga ito kung ikukumpara daw sa atin. Kung kayo ang tatanungin ko, naniniwala ba kayo sa mga alien o mga UFO? At kung oo, sa palagay nyo ba, kailangan ba na makipagkaibigan ang mga tao sa katulad nila? I-komento nyo lamang po sa ating comment section. Maraming salamat po.